Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Magnaye, shoutout po sa iyo Idol Alvin Dale Dayag, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Nebred Natse, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa magandang asawa mo na si Jocelyn at sa Blanco family ng Quezon City at sa San Juan Batangas at shoutout na rin sa Comia family at Adan family. Shoutout po sa iyo Idol Zerby CNA, shoutout po sa iyo Boss Michelle Charisma, shoutout po sa iyo Boss Miko Biagkong at sa kaibigan mo na sawi sa pag-ibig na si Patrick Nibilos, shoutout po sa iyo Boss Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Boss Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Boss Xander J. Roster, shoutout po sa iyo Boss Razel Renices ng Antipolo, shoutout po sa iyo Boss Rainiel Servidad at sa pamangkin mo na si Prince, shoutout po sa iyo Boss Ireneo Vergara ng Balumbon Saragosa Nueva Ecija at sa Vergara family ng May Amoy Saragosa Nueva Ecija. Shoutout po sa iyo Boss Rafi Pilipinas, Rafi Philippine. Shoutout po sa iyo Boss Ariel Cabuang at sa asawa mo na tuyoy na si Jackie Remarin. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss George Garrido at sa Garrido family. Shoutout po sa iyo Boss Cybrayosa. Shoutout po sa iyo Boss Jason De Guzman at belated happy birthday sa iyo Lods. Shoutout po sa iyo Boss Johaber Usman ng Cotabato City pati na rin sa mag-ina mo na nasa Midsayap North Cotabato. Shoutout po sa iyo Boss Renato Marines at sa Marinas family pati na rin sa asawa mo na si Karen Marinas. Shoutout po sa iyo Boss Harold at belated happy birthday sa pamangkin mo na si Ilay Lopez ng Cules Santa Maria Hermosa. At shoutout po sa iyo Boss Jamjam Quijano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sinabi ng isang opisyales na ano ang ibig nitong sabihin na umatras sila at tumutok sa pagdepensa, lahat ng puwersa sa Zhejiang ay kaka-rating lang dito. Ang taong ito ay si Commander Kang ng Zhejiang First Guard, siya rin ang unang dumating sa Deyang Mountain kaninang umaga. Pahabol pa nito na hindi naman siguro seryoso ito sa sinabi niya, ang kalaban nila ay nasa 15,000 ang kabuuan, kaya sa tingin niya na kaya nilang matalo ang mga ito bago pa silang lahat makarating dito. Ayon naman kay Yuseong na ang mga kalaban na manggagaling sa bundok ng Antang ang pinakapangunahing puwersa ng kalaban, ang kanilang mga mandirigma ay maaaring natalo ang ilan sa mga kalaban sa isang kamakailang labanan, ngunit ang paparating na pangunahing puwersa ay mas mapanganib. Ayon naman sa isang opisyales na ang gagawin na lang nila ay iikot sila sa hilagang kanluran at sasalakayin ang 5,000 na nagmumula sa mga isla ng Jusan. Ang Eastern Islanders na mga barko ay pwedeng mga pandigmang barko o kaya naman mga cargo ship. Kaya nilang maubos ang mga ito kapag nadala nila ang mga ito sa mga tabing ilog ay madali na lang para sa kanila na atakihin ito ng mga kanyan at mga pana. Ang taong ito ay si Commander Yi ng Zhejiang Third Guard na kasama ni Commander Kang na dumating kaninang umaga. Ayon naman kay Yuseong na ang layunin ng pangunahing puwersa ng kalaban ay ang sakupin ng Hangzhou. Kapag ginawa nila ang sinasabi ni Commander Yi, ito ay karaniwang magbibigay sa kalaban ng kontrol sa Zhejiang, kaya mabilis na sumusugod ang 10,000 na kalaban papunta sa lugar na ito. Kung hahabulin ng hukbo ng Zhejiang ang 5,000 sa pamamagitan ng paglilibot sa Hilagang Silangan, sa tingin ba nito ay magkakaroon ng pagkakataon ang Hangzhou laban sa 10,000 na mga taga-Eastern Islanders? Kaya dapat pumunta ang lahat ng mandirigma at sundalo at maghanda para depensahan ang Hangzhou. Makikita natin si Bongde Ala na hanggang ngayon ay nahihiya pa din dahil sa nangyari sa kanya. Gumagamit din ito ng telepathy at tinuturuan niya si Yuseong kung ano ang mga sasabihin sa mga opisyales ng Zhejiang. Sa isip-isip ni Yuseong na ang lahat ng sinabi niya ay nanggaling mismo kay Bongde Ala at alam niya na magaling sa mga estratehiyang pangmilitar si Bongde Ala at ang lahat ng sinabi ni Bongde Ala ay may katuturan sa kanilang kasalukuyang mga numero o bilang ng mandirigma at sundalo. Ang pag-coordinate ng isang pag-atake sa pamamagitan ng sa lupa o sa dagat ay magiging mahirap. Nagagalit naman na sinabi ni Commander Kang kay Admiral Song na kung bakit kailangan nila makinig sa isang batang mandirigma ng Merem.
Sa isip-isip ni Yuseong na inaasahan na niya ito, ang lahat ng tao ay mababa ang tingin sa kanya dahil sa edad na meron siya kahit saan pa siya pumunta. Nagagalit naman na sinabi ni Admiral Song na ang minamaliit nitong bata ay pinabagsak ang 12-dosenang mga taga-Eastern Islanders nang siya lang mag-isa. At ito rin ang rason kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin siya at buhay, kaya may karapatan ito sabihin ang sa tingin niya na nararapat gawin sa sitwasyon na meron sila. Pahabol pa ni Admiral Song na ang batang ito ang mas malaki ang natulong sa kanya sa mga oras na wala ang mga commander niya. Simula ngayon ay kung sino man ang mas magiting sa batang mandirigma na ito ay ang pagbibigyan niya ng pagkakataon na magsalita. Ang sino man na mangangahas magsalita ng di maganda sa batang mandirigma na ito ay paparusahan agad. Natahimik na lang ang tatlong commander ng Zhejiang sa mga sinabi ni Admiral Song. Sa isip-isip ni Yuseong na ang pagkakaalam niya ay mahilig lang talaga uminom ng alak si Admiral Song. Hindi niya inaasahan na may charisma pala ito. Kaya ngayon ay may pagkakataon na siyang ipaliwanag ang sarili niya, sapat na mahirap na makabuo ng isang strategiya sa napakaikling panahon kahit na sa isang grupo ng mga mahuhusay na strategist, hindi ka panipaniwala na bibigyan siya ng pagkakataong magsalita patungkol dito. Syempre naman, si Bong De-ala ay hindi rin kapanipaniwala para sa pagmumungkahi ng lahat ng mga stratehiyang ito sa umpisa pa lang. Sinabi nito sa kanya ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ang Zhejiang laban sa 15,000 na kalaban na paparating. Isa talagang tunay na kamangha-mangha si Bong De-ala. Sinabi ni Admiral Song na, tulad ng mungkahi ni Yuseong na lahat sila ay pupunta sa Hangzhou at dedepensahan nila ang lugar na iyon, sinang-ayon na naman ito ni Yuseong. Ayon naman kay Commander Sieno na sumasang-ayon siya kay Yuseong. Nagagalit naman si Commander Kang sa pagsang-ayon ni Commander Sieno. Sinabi ni Commander Sieno na mas mabuting ipagtanggol ang Hangzhou kaysa isakripisyo ang kanilang mga militar ng walang kabuluhang pakikipaglaban sa 10,000 na kaaway na dumating sa bundok ng Antang. Pagkatapos ay maaari nilang hintayin ang pagdating ng mga sundalo ng Imperial o kaya ng mga taga-Murem Alliance, maging ang pagkakaroon ng mga disipulo mula sa Institute ay malaking tulong na sa kanila. Sinang-ayon na naman ito ni Admiral Song. Ayon pa kay Admiral Song na salamat sa mga disipulo na tulad ni Yuseong sapagkat dahil sa mga ito ay hanggang ngayon ay buhay pa siya, ang mga disipulo na ito ang ilaw sa madilim na pinagdadaanan nila ngayon. Nadidismaya naman na sinabi ni Commander Kang na kung talaga bang aatras sila kapag malapit na ang kalaban nila, nakakahiya ito para sa kanila. Ayon naman kay Commander Sieno na ang gusto ng kalaban ay sila muna ang unang aatake. Sinasakop na ngayon ng mga kalaban ang kabundukan ng Antang at pinagmamasdan ang mga nakapaligid na lugar. Ang pag-atake sa kanila sa sitwasyong ito ay walang pinagkaiba sa pagsali sa isang labanan sa pagkubkob. Sa kasong iyon, ang mga masasawi ay magiging napakalaki at ang pananatili dito sa Mount Deyang ay hindi rin magandang opsyon. Ang mga barko ng kalaban na may puwersang 5,000 ay tiyak na iikot at aatake sa kanila sa likod, at kung susubukan muna nilang salakayin ang mga barkong ito, ang 10,000 na puwersa sa lupa ay makakausad sa Hangzhou at tuluyan ng masasakop ito. Nagagalit na sinabi ni Commander Kang na masyadong duwag ang kalaban. Ayon naman kay Commander Yi na kaya naman nila manalo ngayon, at kung aatras man sila sa Hangzhou kung nasaan ang mga sibilyan, siguradong magagalit ang emperador sa kanila. Sinabi naman ni Yuseong na kaya nilang pigilan ang kalaban dahil sa mataas na pader ng Hangzhou at may sapat silang mga arrows at kanyan pang atake. Ayon naman kay Commander Kang na ito ay usapin ng katwiran ng militar. Kung gagawin nila iyon, maaaring hindi na sila makatanggap ng suporta ng Central Command. Sinabi naman ni Yuseong na kung ang gusto ba nito mangyari ay ang manatili sila dito at maghintay para sa suporta na maaaring dumating o hindi at mamatay habang pinapanood ang mga kalaban na sinasakop ang Zhejiang. Pahabol pa ni Yuseong na hindi niya intensyon na hintayin pa ang puwersa ng Central Command. Kukuha na lang sila ng suporta mula sa Zhejiang. Nagtataka na lang sila Admiral Song kung anong suporta ang makukuha nila sa Zhejiang. Makikita natin na tinuturuan ni Bong De-ala si Yuseong sa mga sasabihin. Sinabi ni Yuseong na una sa lahat, magsanib puwersa man ang 5,000 na kalaban na iyon sa 10,000 pa mula sa bundok ng Deyang o hindi,
mangangailangan pa rin sila ng maraming supply, kaya pakiutusan sa mga reinforcement group ng Merem Alliance na salakayin ang iba't ibang supply unit ng kalaban. Tinanong ni Commander Kang na kung paano nito inaasahan na atakehin ang bawat isa sa mga ruta ng supply na iyon. Ayon naman kay Yuseong na magiging mahirap bago magtipon ang mga puwersa ng kalaban sa isang lugar. Ngunit ito ay naging mas madali ngayon dahil papunta silang lahat sa bundok ng Antang. Napatahimik na lang si Commander Kang sa mga sinabi ni Yuseong. Ayon naman kay Commander Yi na nakikita na niya kung ano ang gustong sabihin ni Yuseong. Ngunit sinasabi ba nitong makakakuha ito ng mga reinforcement mula sa loob ng Zhejiang? Sinang-ayon na naman ito ni Yuseong. Ayon pa sa kanya na ang lahat ng supplies ng Eastern Islander ay unang darating sa Hawkspear Sect sa katimugang dagat sa Dongto, hindi na lang makuha ng mga commander ang sinasabi ni Yuseong. Ayon naman kay Commander Sieno na ang Dongto ay ang pangunahing kuta ng kalaban, sinang-ayon na naman ito ni Yuseong, at doon dumadaan ang lahat ng supplies nila. Sinabi ni Commander Kang na tulad ng sinabi niya kanina pa na dapat ay hindi sila nakikinig sa isang batang mandirigma na ito. Ayon naman kay Commander Yi na wala silang alam patungkol sa Hawkspear Sect ng katimugang dagat. Sinabi naman ni Yuseong na ang mga militar ay wala masyadong alam sa sekta na ito. Ngunit ang Hawkspear Sect ay bahagi ng Merem Alliance. Sinabi naman ni Commander Sono na ang teritoryo na ito ay matagal nang nakuha ng kalaban. Ang sektang tinutukoy nito ay may posibilidad na naubos na. Ayon naman kay Yuseong na kaya nila gawin ito, at dapat ay gawin nila ang plano na ito. Natahimik saglit si Admiral Song, at sinabi niya na gagawin nila ang lahat ng mga plano ni Yuseong. Nagagalit naman si Commander Kang sa desisyon ni Admiral Song. Sinabi ni Admiral Song sa lahat ng commander niya na bilang hukbo ng Zhejiang, ano pa bang ibang tungkulin nila kundi ang protektahan ng Zhejiang. Sinasabi pa ng batang mandirigma na ito na kaya nilang asikasuhin ang mga bagay sa loob ng Zhejiang, kaya wala siyang nakikitang dahilan para tumanggi dito. Gayunpaman, kahit naputulin nila ang ruta ng supply at atakihin ang kalaban mula sa likuran, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala kung makakaya ba nilang kalabanin ang 15,000 na sundalo ng kalaban at si Mamoru Miyamoto pagdating nila sa Hangzhou. Ayon naman kay Yuseong na hindi na dapat mag-alala pa si Admiral Song patungkol dito. Mayroon pa ring isang support team na hindi pa dumarating sa Zhejiang, mangyaring hayaan ang pangkat na iyon na lumaban sa kastilyo. Napapatanong na lang si Admiral Song patungkol sa isa pang team na meron ng mga institute. Ayon naman kay Yuseong na alam niya na nakilala na ito ni Admiral Song nang kinalaban nila ang mga bandido sa bundok at ang mga ito ay kasing lakas din ng team ni Jium Namgong. Sa kabilang banda sa Naksan sa Mount Yo, habang naglalakad ay tinanong ni Gokwan kung tama ba ang lugar na ito. Ayon naman kay Jong Myung na ito na nga ang lugar, samantalang makikita natin si Kupal na Taegijong na sobrang pagod na pagod. Sa isip-isip nito na sana ay hindi na lang siya sumama pumunta dito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nila puntahan si Chorang yung para lamang may aya na sumali sa kanila. Kinatok na ni Gokwan ang pinto ng pinagsasanayan ni Chorang Yung. Napatahimik saglit si Gokwan nang may mapansin. Sinabi niya na may isang tagapagdala ng balita ng Merem Alliance ang nandito kaya sigurado siya na alam na ni Chorang Yung napupunta sila. Ang akala niya pa naman ay walang kahit anong komunikasyon kapag nasa pag-isolation ito. Tumayo na si Chorang Yung habang sinasabihan sila Gokwan na kung bakit ngayon lang ang mga ito dumating. Nagulat naman si Gokwan ng sip-a ni Chorang Yung ang pinto sa kabila. Habang naglalakad ay sinabi ni Chorang Yung napupunta na sila sa Hangzhou. Nagtataka naman si Gokwan kung bakit sa Hangzhou. Ayon sa kanya na ang punta nila ay sa bundok ng Deyang para makasali sa field assignment nila. Pahabol pa ni Gokwan na ang destinasyon nila ay sa maliit na silangan ng Hangzhou. Napapatahimik na lang si Chorang Yung dito. Sinabihan niya si Jong Myung na pupunta na sila sa Hangzhou. Nakangiti na sinabi ni Gokwan na siya ang kapitan dito at wala pa siyang naririnig patungkol sa pagpunta nila sa Hangzhou. Hindi niya alam kung anong pinaggagawa nito subalit mas maigi na sumunod na lang ito sa utos niya. Napatigil si Chorang Yung sa mga sinabi ni Gokwan hanggang sa maalala niya ang mga sinabi ni Yuseong sa kanya ilang oras pa lang ang nakakalipas. Gamit ang telepathy ay tinatanong ni Yuseong si Chorang Yung kung naririnig ba siya nito. Alam niya na nasa training isolation ito kaya hindi siya sigurado kung naririnig siya nito.
Subalit kung makasali na ito sa team niya sa First Division para sa field assignment, ang kailangan gawin nito ay pumunta agad sa Hangzhou. Hindi na lang makapaniwala si Cho Rang-yung nang mapagtanto niya na si Yu Seong ang kumakausap sa kanya. Ayon pa kay Yu Seong na ang buong Zhejiang Army ay papunta na sa Hangzhou para maghanda para depensahan ito. Kaya mas mabuting pumunta na doon si Cho Rang-yung at maghintay doon. Pahabol pa ni Yu Seong na alam naman ni Cho Rang-yung na may laban pa silang hindi natatapos. Samantalang napapatanong na lang si Cho Rang-yung sa isip niya kung paano ito nangyari. Hindi niya alam kung ano na ang mga nangyari habang nasa pag-training siya, ngunit nagagawa na ni Yu Seong gumamit ng telepathy ng higit pa kahit kaninong mandirigma sa mundo. Napagtanto niya na isa itong one-sided communication. Sa kasalukuyan, nagulat si Gokwan nang tinanong ni Cho Rang-yung kung sino nagdesisyon nito. Napapatanong si Gokwan kung ano ang tinutukoy ni Cho Rang-yung. Habang lumalapit kay Gokwan ay sinabi ni Cho Rang na kung sino ang nagdesisyon patungkol doon. Habang nakaharap kay Gokwan ay tinanong niya ito kung sino nagsabi na si Gokwan ang kapitan sa team nila. Habang nakangiti ay sinabi ni Gokwan na siya ang nagdesisyon patungkol doon. Ayon naman kay Cho Rang-yung na sa First Division, ang pinakamalakas na mandirigma ang dapat na nagiging kapitan, at may naririnig din siya na may mga labanan na sumisiklab dahil may mga mangmang na naniniwala na sila ang pinakamahusay na manlalaban. Mapang-asar na sinabi ni Gokwan na parang ang sarili ni Cho Rang-yung ang tinutukoy niyang mangmang. Pinagpapawisan na lang si Jong Myung sa nakikita niyang tensyon, kahit na si kupal na Tae Gi-jong ay napapalunok na lang ng laway. Sinabi ni Cho Rang-yung na sanay siya na ang sa lahat ng nasa First Division ay nangangapa sa paanan niya para magmakaawa o kumuha ng pabor niya, kaya nakakapanibago ito sa kanya ngayon. Ayon naman kay Gok na alam niya na sikat si Cho Rang-yung. Subalit kung alam ba nito kung ano ang lasa ng alak, sinabi naman ni Cho Rang-yung na hindi niya man alam kung anong lasa ng alak, pero alam niya kung ano ang lasa ng dugo. Sa mga mandirigma ng Merem, ang pinakapangunahing armas ay ang espada. Ang isang espada ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapainit at paghahasa nito. Sinasali nila ang sword ki na nanggaling sa loob ng katawan nila para mas matigas at matalas ito. Kapag ang espada at ang sword ki ay magkatugma, ang kombinasyon ay nagiging mas matalas at mas matibay kaysa sa nakasanayan ng mga materyales. Ang Lustrous Plum Blossom Blade ay gumagana sa parehong prinsipyo. Itinutuon niya ang lahat ng fragrant strength at ki na naglalabas ng nakakatakot na puwersa para patayin ang kalaban, at nagsisimulang lumiwanag na rin ang kanyang talam. Ang makasaysayang Lustrous Plum Blossom Blade na sinasabing mahirap hawakan ay sa wakas ay tumitira na sa kanyang espada. Ngunit ang araw na ang mystical essence ng Mount Wasect ay nahayag, ang mahinang atake ni Yu Seong ay sinira ang espada niya. Ito ba ay dahil sa sandata ni Yu Seong? Ang sandata nito ay hindi naman pinatitigas ng ki, ngunit ito ay nagiging baluktot at nag-iiba ng anyo, matitigas na mineral na natutunaw dahil sa ki at nagbabago sa nais na hugis. Nabasa niya ang patungkol dito dati, isang mineral na madaling ibagay sa inner ki ng katawan. Ito ay ang Jade of Disorder. Paano kaya nito nakuha ang isang bibihirang materyales? Ngunit sa kabila ng impormasyong ito, ang katanungan niya ay hindi pa nasasagot. Imposibleng masira nito ang espada niya sa key level na meron si Yu Seong, lalo na sa malambot na sandata na meron ito. Maaaring itong sandata na ipinapasa sa Mount Wasect ay hindi para sa kanya, sapagkat ang espadang ito ay nasa mabangong panahon ng kapayapaan, hindi sa panahon ng digmaan kung kailan ang Lustrous Plum Blossom Blade ay naghari. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maisip ang mythical essence ng Mount Wasect sa espadang ito sa pamamagitan ng regular na pagbuhos ng kanyang ki dito. Siyempre, magtatagal bago niya o ang espadang ito ay magagamit ng maayos ang Lustrous Plum Blossom Blade. Ngunit ito ay dapat sapat na sa ngayon. Makikita natin ang malakas na pagsabog sa kabundukan. Napatahimik na lang si kupal na Tae Gi-jong sa napanood niyang laban. Makikita natin si Cho Rang-yung na nakatayo habang
hawak ang nagnay-ningning na espada. Habang pinapasok na ang espada sa kaluban, ay sinabi ni Chorang na wag nito masyadong personalin ang laban na ito. Sa umpisa pa lang ng Murem ay may batas na silang sinusunod. Ang mas malakas na mandirigma dapat ang nasa taas at ang namumuno sa mas mahina sa kanya. Napapatingin na lang si Gukon kay Chorang Yung. Sa isip-isip niya na si Chorang ang taong hinahanap niya, ang taong matagal na niyang gustong makilala, ang dakilang tao na magpaparamdam sa kanya ng sarap ng mundo. Sinabi ni Chorang Yung na aalis na sila ngayon papunta sa Hangzhou. Habang tumatayo ay sinabi ni Gukon na halata naman na wala siyang pag-asang manalo kay Chorang Yung, kaya tinatanggap na niya na si Chorang Yung na ang kapitan ng team nila. Habang nakatingin kay Chorang Yung, sa isip-isip niya na ito ang isa sa mga disipulo na dapat bantayan ayon sa Monk of Empty Love at Grandmaster, ang isang taong dapat bantay sa legal na Pakseian na dapat ay hindi siya matalo dito, at ang taong ito din ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya dito. Ngayon ay alam na niya kung bakit nasa tuktok ito sa lahat ng disipulo. Ito rin ang pinakabata sa kanilang lahat. Napapangiti na lang si Gukon habang sinasabi na ito pala ang mapait na lasa ng pagkatalo. Tinawag niya si Chorang Yung at niyaya niya itong uminom din ng alak. Tinanggihan naman ito ni Chorang Yung at sinabihan niya si Gukon na kung kaya pa nitong gumalaw ay aalis na sila. Nadidismaya na lang si Gukon at ramdam niya ang tunay na pagkatalo. Biglang may napansin si Gukon. Nakikita niya na may banayad na hangin na nakapalibot kay Chorang Yung. Narinig na niya ang patungkol dito dati subalit nakalimutan na niya kung ano ang tawag dito. Habang iniisip ng mabuti kung ano ito, ay napagpasyahan na lang niya na wag na ito isipin pa. Habang lumalapit kay Chorang Yung ay sinabi ni Gukon na pakiramdam niya na gusto talaga siyang patayin ni Chorang Yung sa laban nila kanina. Ngunit alam niya naman na hindi talaga ni Chorang Yung gusto patayin siya. Ayon naman kay Chorang Yung na narinig niyang pinanganak si Gukon na may diamond body, sinang-ayon na naman ito ni Gukon. Sinabi ni Chorang Yung na ito ang rason kaya binigay niya ang lahat ng malalakas na atake niya dahil alam niya na may diamond body ito. Kaya ang sagot niya ay oo, sinusubukan talaga niya itong patayin kanina sa laban. Hindi na lang makapaniwala si Gukon sa narinig niya. Nakangiti na sinabi ni Chorang Yung na si Gukon ang perpektong sparring partner para sa kanya. Salamat kay Gukon dahil nagamit niya ang Lustrous Plum Blossom Blade na parang sa tunay na laban. Sa isip-isip ni Gukon na isang tunay na little demon talaga si Chorang Yung. Sa kabilang banda, napapatanong na lang si Yuseong na kung bakit kaya nagkaroon ng maikling sandali ng sikat ng araw sa oras na ito. Sa anumang kaso isa itong magandang senyales para sa kanya. Napagpasyahan niya na kung ano ang gagawin, kaya titignan niya kung anong mga misyon ang natitira pa. Kahit napupunta siya sa timog, kailangan pero niya unahin ang mga misyon na ito. Ang pagpunta sa Dongto ang unang hakbang para sa misyon na ito, at kung patungkol naman sa misyon na ito talaga ang pinakamahirap at mapanganib na misyon. Pagdating naman sa misyon sa pagtalo kay Chorang Yung, gagamitin na niya ang oportunidad na tapusin din ang isang ito sapagkat sinabihan niya si Chorang na pumunta sa Hangzhou at magkita sila doon. Sigurado naman siya na may laban na magaganap sa kanila kapag nagkita sila. Ang reward na class switching na makukuha niya kapag nagawa niyang mapagtagumpayan ang misyon na ito ay magbibigay sa kanya ng malaking tulong kapag nakaharap na niya si Mamoru Miyamoto, ngunit hindi niya alam kung gaano na ngayon kalakas si Chorang Yung pagkatapos nito makumpleto ang isolation training nito. Kailangan niyang pataasin ang agility niya ng mabilis habang papunta sa Dongto. Pagkatapos noon ay papataasin din niya ang lahat ng level ng kakayahan niya habang hinahanap ang lugar ng Hawkspear Sect at ang treasure o kayamanan na tinuturo ng mapa niya habang patuloy na kinakalaban ang mga taga-Eastern Islanders na nandoroon. Ngunit may isang bagay ang mas importante sa Dongto, at ito ay ang pinaka-orihinal na rason kung bakit siya pumunta sa Zhejiang. Kailangan niya makuha ang ikatlong mahimalang fenomeno ng Five Warlords of the Monkey, hindi tulad ng treasure map na patunayan ni Baekru Moyong na kaya niyang lumakas dahil sa mahimalang fenomeno na ito.
Ang katotohanan na ang Hawkspear sect ay nasa Dongto ay nangangahulugan na maaaring may koneksyon ang mga ito. Biglang lumapit si Soso at tinanong si Yuseong kung ano ang ginagawa niya dito mag-isa. Ang lahat ng kasamahan nila ay naghahanda na para umalis. Nagulat naman si Yuseong sa pagdating ni Soso. Tinanong niya ito kung bakit ito nandirito. Ayon naman kay Soso na kung hindi ba siya pwede pumunta sa lugar na ito. Tinanong din niya kung pinaplano ba ni Yuseong na pumunta ng timog nang siya lang mag-isa. Natahimik na lang si Yuseong sa mga sinabi ni Soso. Sa isip-isip niya na mas makakabuti na pumunta siya mag-isa kaysa ilagay niya pa sa panganib ang iba tulad ng palagi niyang ginagawa. Sinabi ni Yuseong na umuulan ngayon imbis na mag-snow, kaya ito ang rason kung bakit siya pupunta sa timog ngayon. Ayon naman kay Soso na tumigil na ang ulan ngayon, sinabi naman ni Yuseong na uulan pa ng malakas sa darating na araw. Nagtataka na tinanong ni Soso kung paano ni Yuseong alam ang patungkol doon. Sa isip-isip ni Yuseong na nakakatakot ang instincts ng mga babae, kitang-kita na nararamdaman ni Soso na may kakaiba sa kanya. Kitang-kita din sa mukha nito ang pag-aalala. Sinabi ni Yuseong na matapos siya mabuhay ng matagal ay kapag malapit ng umulan ay nanlalamig ang mga tuhod niya. Kung pagbabasehan ng sobrang pananakit ng mga tuhod niya ngayon, sigurado siyang malakas na pag-ulan ang paparating. Dismayado naman na sinabi ni Soso na para bang sinasabi ni Yuseong na matanda na siya. Halos magkaedad lang naman sila. Ayon naman kay Yuseong na hindi pa ba alam ni Soso na malapit na siya mag 60 years old. Sinabi naman ni Soso na kung lolo na si Yuseong ay magiging lola na din pala siya. Mapang-asar na sinabi ni Yuseong na lola naman na talaga si Soso. Nagagalit na pinapatahimik na ni Soso si Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na ang ganitong uri ng pang-araw-araw na buhay ay malapit nang matapos pero nagpapasalamat pa rin siya sa mga ito. Kahit papano naman ata ay okay lang naman siguro mag-relax siya ng ganito at di mamagalit ang kalangitan sa kanya. May oras pa naman siya para gawin ang mga bagay na ito. Tinanong ni Soso kung seryoso ba talagang kaya malaman ni Yuseong ang paparating na malakas na ulan dahil lamang sa pagsakit ng mga tuhod nito o isa lamang ito na palusot na naiisip ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na kung ano ba sa tingin ni Soso na pinagkadalubhasaan niya ang aklat ng mga pagbabago at naunawaan niya ang lahat ng kalikasan na nagpapahintulot sa kanya na malaman ang daloy ng langit at lupa. Kung yan ba ang gusto marinig ni Soso na manggagaling sa kanya, naiinis naman na sinabi ni Soso mukhang kailangan niyang bogbogan si Yuseong ng 3 araw na sunod-sunod para bumalik ito sa katinoan. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na dapat ay maniwala ito sa kanya sapagkat mararanasan din ito ni Soso kapag namuhay na ito ng matagal sa mundo tulad niya. Dismayado na lang si Soso sa mga naririnig niya. Nagkaroon ng panadalian na katahimikan sa dalawa, malungkot na tinatanong ni Soso kung alin sa mga iyon ang totoo. Ayon naman kay Yuseong na ano ang tinutukoy nito, sa isip-isip ni Yuseong na kahit alin sa mga sinabi niya ay mga pawang kalahati ay katotohanan at kalahati ay hindi totoo. Napalingon si Yuseong kay Soso, at sinabi niya na ang dalawang sinabi niya ay totoo. Ayon naman kay Soso na ang kasinungalingan pala ay totoo na ngayon. Tinanong naman ni Yuseong si Soso na ano ang gagawin nito sa kaso na meron siya, yung tipo na kapag alam mong hindi pa rin maniniwala ang ibang tao sa mga sinasabi mo. Ayon naman kay Soso na sasabihin niya pera nito sa taong iyon kahit ano pa man ito, wala naman nakakaalam, baka maniwala ang taong iyon sa sasabihin niya kaya mas maigi na sabihin pera nito. Habang nakatingin sa malayo ay sa isip-isip ni Yuseong na sa kabila ng mga sinabi niya tungkol sa mga kaibigan habang humihingi ng tulong kay Bongdeala, ngayong dumating na ang oras, pakiramdam niya ay mas mabuting pumunta sa panganib na ito ng mag-isa. Tulad ng ginawa niya noong araw na dumating na ang snow pagkatapos ng Dragon Phoenix exams, siguro dahil maganda ang panahon ngayon kaya may mga bagay siyang naiisip taliwas sa palagi niyang ginagawa. Sinabi ni Soso na nangangako siya na maniniwala sa lahat ng sasabihin ni Yuseong. Kaya sana ay hayaan siyang sumama dito sa pagkakataon na ito. Napatingin na lang si Yuseong kay Soso. Sa isip-isip niya na sa nakaraan niyang buhay,
Sinubukan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, ngunit hindi niya napigilan ang digmaan, hindi rin niya natalo si Mamoru Miyamoto. Makalipas lang ng ilang oras ay sunod-sunod na bumagsak ang mga kaibigan niya na parang sinusubukan ng mga ito na protektahan siya. Naalala niya ang mga katagang sinabi ni Giho noon na ginagawa ni Giho ito dahil may tiwala ito sa kanya. Pati ang mga sinabi ni Soso sa kanya ay bumabalik sa mga alaala niya. Napagtanto niya ang lang lahat bago siya mamatay na hindi siya nag-iisa. Kaya habang tumatayo ay sinabihan ni Yuseong si Soso na wag na ito mag-alala pa. Habang nakatingin kala Giho, ay sinabi ni Yuseong kay Soso na sa pagkakataon na ito ay hindi siya aalis ng mag-isa, gagawin nila ito ng magkakasama, sapagkat silang lahat ay magkakaibigan. Habang nakahawak sa kamay ni Yuseong ay sinabi ni Soso na sa wakas ay napagtanto na rin ni Yuseong ito at natauhan na rin sa wakas ang inutil na ito.